Hi plant people! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So, umulan ngayon guys. Yan, kakatila lang ng ulan dito. Kaya tingnan nyo, basa yung mga natin sa labas, mga halaman natin sa labas. And dito, nagdilig din ako guys. Nag-spray ako sa kanila. Kaya kung makikita nyo yan dyan is mga basa sila. Pati itong ating mga nasa ceramic pot ay inisprayhan ko din. Ayan, hanggang doon yan guys. So, ngayon, umiinit na naman. Ayan, ako guys, magputput ako. And, bago ko magputput, gusto ko lang ipakita sa inyo yung bago nating arrangement. So, ayan sila guys. Yan yung bago nating arrangement sa kanila. Ayan. So, dito, ganun pa rin naman yung arrangement natin sa ating mga gymno na lumalaki na talaga ng sobra. Ayan. Tapos, dito, yung may bacon tayo sa gitna, nilagay ko na lang yung Cinderella na free sa akin ni Ma'am Jen. Ayan, tapos ayan, meron pa tayong dito. Ayan, tanggalin ko lang guys. Ayan, tapos nilagay ko dyan yung Monroe natin na may crested. Ayan, kasi wala akong mapaglagyan sa kanya na sabitan. Wala na akong guys, yung sabitan. So, wala na akong mahanap. Kaya naman, dyan ko na lang siya nilagay. Tapos yung Cinderella. Ayan. Yan o, si Cinderella yan guys. So, lumaki na siya. Yan, free lang yan sa akin ni Ma'am Jen. And pinagkakasya ko dito sa space na to, itong maliit na to. Nalaglag siya guys. So, kaya naman, wala na siyang toppings na lava rock. So, nalaglag kasi yan guys sa ilalim. So, kinuha ko siya. Pero diniligan ko na rin siya guys. Hindi kasi siya guys kasya dito. Yan o, hindi siya kasya. Ayan, dito sana siya. Kaso lang hindi na siya kasya o. Pwede naman, kaso lang parang malalaglag siya. Ayan. Ayan, dito ko na lang muna siya. Kasi parang malalaglag siya doon banda. So, yusin lang natin. Ayan. So, yan yung itsura nila dyan, guys. Yan. Tapos, nadilig na rin natin yung ating mga bagong nairipat na succulents. Tapos, yan. Nabigyan na rin siya ng water. Yan yung ating silver bomb. Yan. Sapat na yan, guys, na ceramic. So, ang ganda nila, guys, oh. Gustong-gusto ko yung mga pot ni Ma'am na ganyan. Kaso lang, sobrang layo din talaga. Tapos, yung pag-ship niya kasi guys, hindi niya lahat pinapadala, maraming naiiwan, kaya mahirap din magastos talaga sa pabalik-balik sa LBC, lalo na malayo tayo. But okay lang sana guys kung malapit, diba? So, eto naman, hindi ko pa to guys nabigyan ng water. So, mamaya bibigyan ko siya ng water. So, nag-spray lang kasi ako guys dyan. Yan, dyan ko lang sila in-spray. Pero yung dito banda, hindi ko siya binasa. So, iniwasan ko talaga ito. Pero, tingin ko kailangan na din niya ng water kasi ito nagda-dry na talaga. So, yung isa nga, nabasa ko na yun guys. So, dito tayo guys, magpuput-put tayo. Yan mga nisprayhan ko itong mga succulents natin na nandito. Pero bago yan, dito muna tayo sa ating mga variegated succulents. Putputan ko lang guys kasi, baka masunog sila. Kasi kanina makulimlim, ngayon, pagkatapos umulan, sumikat na yung araw. Ayan, pasensya nyo na guys yung pangputput ko. Ang dumi-dumi na talaga nito. Ayan. Tagalan nito sa atin. Pag kasi nagpuputput tayo guys na nadudumihan talaga siya. Ayan, tapos pag na-stuck yung sa kanya, hindi natin natanggal or nahugasan siya agad, dumidikit siya doon. Pero buhay pa rin naman siya guys. Pero tingin ko kailangan na nito guys palitan kasi parang parang may mga crack na yung balat niya. Pero hindi pa naman siya nabubutas. Kailangan nang bumili ng bago. Ito lang guys yung nakakapagod na part kapag tayo ay nagpuput-put. Kasi nakakapagod po talaga. Tingnan nyo guys yung color ng ating nagpi-pink. Ayan pink talaga siya guys. Yan, mga pink siya. Pero yung dito sa top, ganyan lang yung pink niya, hindi pa gaano. Pero nagpi-pink siya.
Ayan o, yung ating marble gold. Lumalaki na rin. Yan. Palagi silang nagpa-flower stalk. Pero tinatanggal ko po yung flower stalk nila kapag medyo mahaba na. Kasi ayoko silang pabulaklakin. Kasi nagiging kulunto yung leaves nila sa lower leaves. Ayan. Yan. So, puput-putin lang natin. Ito yung 2 heads natin, guys. Ayan. Ayan. Yung red velvet ko, guys. Ayan na siya. Maliliit lang talaga yung mga succulents na ganyan, guys. Yung red velvet. So, dito tayo. Yung dito naman sa taas, guys, hindi naman sila masyadong nainitan. So, yung dito talaga yung kailangan kong put-putan kasi nasa ano sila. Full sun. Ito, guys, medyo dinagdagan ko to ng soil. Tapos, nangyari na putulan ko yan ng isang leaves. Tapos, ito, nag-crack. Super crunchy, guys, yung leaves niya. Siguro dahil, hindi siya uhaw. Kasi kapag uhaw sila, guys, yung leaves nila is medyo kulubot. So, kahit na masagi mo yan, hindi yan siya mapuputol. Pero pag hindi sila uhaw, guys, sila, super crunchy ng leaves. Yan, ito nilagay ko na itong mga to dito, oh. Yan, ito na yung isa natin na liit lang yan dati, lumalaki niya siya, guys. Gusto ko yung guys, ito si Pink Curls. Kasi ganyan siya, lumalaki siya, tapos ang ganda ng mga curly leaves niya. Ayan, ito niripat ko na to dito, guys. So, ito yung may carunculate natin na madiba dati. Pero, ngayon, wala na. Niripat ko siya dito para pare-pareho na yung pots nila. Kasi nakalagay yan sa square pot na color blue. So, inano ko na lang siya. Kasi meron pa tayong vacant na ganyan na isa. So, dyan ko na lang siya. Ito, blue curls daw to, guys. So, free lang to sa atin before. Kaso, ang nangyari sa kanya, yan, dati na talaga siya may mga ganyan-ganyan. Ang ganda ng kulay nito, guys, nung dumating. Kaso lang may mga ganyan-ganyan, parang nabugbog. Pero, ngayon, nagra-recover na siya. Tsaka yung mga stem talaga nito, guys, pati yung dugong, sobrang matured na sila. Ayan. Ito, natanggal na yung mga dati niyang leaves. Nasunog kasi yan, guys. Sinasunburn yan dati. Kasi ito, panibagong tubo sa kanya na, rosette. Kaya yung mga dati niyang leaves, ayan, yung mga curly yan. Tapos yung ngayon, panibagong tubo. So, balik sila sa dating form na straight. Pero, magiging curly din yan, guys, kapag, tumagal na. Kasi ito, tingnan nyo. Yung mga dati niyang leaves is curly. Tapos, nung nag-acclimatize siya dito sa atin, lumabas yung mga straight lang na leaves. Tapos, habang lumalaki siya, guys, tumatagal, tama din naman yung sunlight na nakukuha nila. Ayan, medyo nag-curl na yung kanilang mga leaves. Ayan. So, sa sunlight din talaga, guys. Tapos, sa sa plant din natin. Yan, kung paano sila mag-curl. So, kapag nabigay natin yung enough sunlight sa kanila, nag-curl na sila. Ayan, ito nga nag-curl na. So, naging straight din yan. So, expect nyo, guys, yung madiba na binili nyo na curly-curly. Kapag tumagal sa inyo, guys, nagiging straight yung leaves nila. Tapos nun, kapag tumatagal naman na sa inyo, guys, na lumalaki na sila, and na full sun talaga sila, guys, is, naman, bumabalik din naman yan, Parang sa inyo na yan magka-curl ulit. Kayo na ulit ang yung magpapakirl sa kanila. Ito, nagkaroon ng ganyan, scars. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, nabasa, tapos nainitan. Ayan, Ayan, pero buti na lang, guys, hindi siya napano. Kaya ito talaga yung mahirap na part kapag nag-spray ako, guys. Yan, nagdilig ako, tapos
pinapaliguan ko talaga sila. Kailangan ko talagang magputput. Kasi kapag hindi ako nagputput, may possible na maano sila guys. Tawag dyan. Ma-sunburn yung rosette nila. Yan. Kahit yung leaves nila yan dyan guys. So pwede yan ma-sunburn kapag hindi tayo nagtanggal ng excess water sa kanilang rosette. Ito may flower stalk na. Gusto kong tanggalin yan. Taba nito guys, Ayan Nagsisilabasan yung mga flower stalk nila. Pero tatanggalin ko yan guys. Kasi hindi naman maganda yung flower hisima natin. So ito yung ating macaron. Ayan. So ito yung macaron ko dati na tinapkat ko. Tapos lumiit. Ngayon lumaki na siya ulit. Ayan. Ganda ni macaron guys. So, simple lang yung carangcold sa leaves niya. Pero super ganda po. And kahit na hindi siya guys mainitan ng sobra. Kapag ganito na yung leaves niya. Ganyan na talaga siya guys. Hindi siya yung sobrang kailangan talaga ng sunlight na grabe. Yung strong para mailabas yung carunculate niya sa leaves. Hindi siya ganun. Kagaya ng natin mga dugong. So, siya kahit na mainitan lang yan guys ng morning sun to afternoon, tas shaded na siya maghapon, okay lang siya guys, nagka-caruncold siya. Ito yung isa, nag-add ako ng isa, galing to kay Bagsak Presyo Cactus and Succulent. So ayan, lumalaki na rin siya ulit guys. Yan, so medyo lumiit kasi siya, kasi nag-dry yung mga iba niyang leaves. Yan, kasi diba nag-acclimatize siya sa atin, pero ngayon, ayan, may bago na siyang ulit leaves guys. And yung lumalabas na leaves sa kanya guys, ayan kompleto na yung caruncold. So, nung dumating kasi sa atin, ganito pa lang yung caruncold niya. Yan, sa mga dulo-dulo pa lang. Pero ngayon, ayan, kukumpleto na yung caruncold niya sa leaves. So, ito naman guys, ito yung akuho na pinagkatan natin. So, binaba ko na siya dito kasi yung pinaglagyan ko dito sa taas is nilagay ko doon yung ating naripat na burrito. And yan, meron na siyang mga babies. Yan. Tapos yung niyan guys, nilipat ko sa bilog na pot. Pinagsama-sama ko yung nakuha natin na cuttings dyan. 3 ata yun Yung isa nasa baba. Yan. Nakaseparate pot yung isa. Bali, 4 kasi yan lahat na nakuha natin na baby dyan. Ayan. Ganda ng color nito at saka pagka-curly. Ayan pala guys yung ating Murasaki. Ayan na. Medyo malayo sa atin guys kaya nahirapan ako. Ayan Ayan yung Murasaki natin. Yun na yung pinagkatan ko guys. Meron siyang 2 baby. Tapos mayroon tayong mga na-propagate sa leaves. So, meron tayong isang malaking Murasaki sa isang malaking pot. Yan. Gusto ko pa mag-add ng Murasaki guys. Pero, saka na lang. Kasi, sobrang init na talaga ngayon guys. Siguro, saka na lang pag medyo malamig-lamig na yung panahon natin ulit. Yan. Para sa growing season ng ating mga succulents. Yan, may darating tayong parcel. Siguro mga 2 boxes yun. 3. Yan, 3 boxes from different seller. Pero siguro guys, last buy ko na muna yun. Kasi mainit na talaga ngayong summer. And pahinga muna tayo sa kakabili. Yan din kasi guys, wala na tayong budget. And uuwi na din yung husband ko. So, bakasyon muna, kaya kailangan magtipid. Pahinga muna sa kakabili ng succulents guys. Saka na ulit. Kapag kapag may budget na ulit. Yan. Kailangan mag-ipon. So, ayan. Super happy naman ako guys kasi nabili ko naman na yung mga nasa wish list ko. So, yan. This one. Yan. Thank you to my husband. Ito talaga very to guys. Pricey. Next time, gagawa ako ng video sa inyo. Yung
mga pricey natin na succulents, ganyan. At ipa-price reveal ko sila sa inyo guys para may idea kayo kung magkano sila ngayon sa market, ganyan. Pero nakakatuwa guys yung iba kasi medyo nagmumura-mura na talaga sila. Compare dati na grabe, sobrang mahal. Kagaya nito before kung makikita nyo to dati guys, nasa worth 4,500 yung mga ganito. Yan, pero ngayon medyo nagmura-mura siya ng konti. And ayan siya. Kaso lang hindi to naingat ng seller, nag-crack-crack yung mga leaves niya. Nilagay niya kasi guys sa medium box. So okay naman yung air dry niya, kaso lang yung binigay niya sa akin guys na free is may fungus. And ito okay naman din siya, kaso lang, yun nga, may fungus yung free niya sa akin. Tapos ito, nag-crack-crack. Yan. Kaya, kung alin patuloy guys, yung sobrang, iniingat-ingatan, yun patuloy yung na-discrush. Ayan. So, pa-price reveal ako yan sa inyo soon, guys. So, sa ngayon, secret muna. Ayan. Nadiligan ko na siya kasi meron na yan roots para mag-grow yung, para lumago yung roots nila. So, kailangan natin silang bigyan ng water. And, nakakarami na siya, guys, mag-dry ng leaves. Siguro, guys, yung niyan, yung leaves niya na nag-crack-crack. Baka siguro lahat yun magda-dry. So, mag-aantay ako na tutubo yung panibago niyang leaves. Ayan. So, ito yung galing kay Ma'am Janelina Saraw na si variegated top-cut diamond state. Yan. Mutant siya, guys. So, hindi siya variegated. Wala kayong makikitang mga dyan, mga white, yan. Pero, galing kasi to guys sa variegated diamond state, kaya tinatawag nilang variegated top-cut diamond state. So, ito daw kasi yung yung diamond state before na tinapkat nila, tapos naging ganito, yan. So, kaya, yun yung tinawag sa kanila. Pero galing sila sa variegated diamond state. Kaya yun yung naka-name sa kanya. Pero ang ganda guys, so para silang dugong. And yung talaga nila, sobrang red. Yan. Sobrang red talaga ng mga leaves nila guys kapag stress. Kagaya ni diamond state, diba si diamond state is, yung variegated diamond state is red talaga siya kapag stress. So ganun din siya guys. Ayan Yan, kailangan lang natin guys putputin yung mga nasabit-sabit yan ng mga tubig sa rosette nila para hindi sila ma-sunburn. Yan, umiinit tas kumukulimlim guys, makulimlim na naman. Yan, tama lang din yan guys kasi nagdilig tayo baka mamaya ma-sunburn. And okay lang din yan habang nagpuputput ako para hindi ako masyadong mainitan. Kasi ang sakit guys ng init kapag lumabas. Yan Yan, dito nangangalay yung kamay ko kakaputput. Kasi ang dami talaga nila guys na puputputan ko. So, nililigo ko talaga sila guys para ma-refresh sila. Pero, sa susunod nitong pagdilig ko, buhos na yung gagawin ko, hindi na spray. Yan, ngayon kasi guys, hindi ako nagbuhos. Hindi ko sila binuhusan talaga sa pinakapuno nila. Yan, soil nila kasi spray lang yung ginawa ko. Pero sa susunod, ang gagawin ko na is buhos na kasi kailangan na talaga nila nung buhusan ng tubig. So, sa ngayon, spray lang muna para maligo ko sila, ma-refresh ko lang sila guys. Yan, ganyan guys yung ginagawa ko. Salit-salit lang. Kasi kapag lagi tayong mag-spray, kailangan ko lagi magput-put. So, ginagawa ko, liliguin ko sila ngayon. So, susunod na dilig ko sa kanila, buhos na. Ganon yung ginagawa ko guys. And malaki din kasi yung pot natin. So, kapag malaki yung pot natin, tama lang guys yung ganon. So, parang namimiss sila sa taas. Nababasa sila sa taas. Bababa din naman yung guys yung basa nila. So, next dilig natin, doon na tayo magbubuo. So, tutuyaan sila, di ba? Kasi kung ngayon,
every week tayo magdidilig sa kanila guys ng buhos. So, matagal yan sila matuyuan kasi malaki yung pot. Kaya gawa ko spray para maligo na rin sila guys. Eh, di ba nare-refresh sila kapag napapaliguan natin sila. Ito guys si Virginia Lee. Ayan. Ganda ng caruncle niya no. Kaso lang kapag bagong tubo ng Virginia Lee guys na leaves ganyan, hindi pa siya yung ganito na nagre-red. Ganyan pa lang siya, green pa lang. Ganyan naman yung style niya. Tapos ito, si dugong pa rin. Lumalaki na guys yung mga dugong natin. 'Di ba nakaraan? Ayan, umuulan na naman guys. 'Di ba nakaraan guys is nung na-unbox natin to, nung bago natin tong i-unbox guys is medyo maliliit pa sila. Hindi sila yung sobrang lalaki pa. Pero ngayon guys, bumukadkad na kasi yung mga leaves nila. Kaya naman lumalaki na sila. Ayan ito nga din to guys, Diamond State na top cut, yung nagkakaroon ng caruncle. So, may caruncle to dati. So, tinapkat ko kasi to guys. So, inaantay ko pa siyang magkaroon ng caruncle ngayon. Ayan. So, hindi naman siguro ngayon guys iinit. Kasi ayan ang kulimlim na. Tapos umuulan na. Ayan Ito nga guys, nawawala yung caruncle niya sa leaves. Ewan ko ba kung bakit. Nainita naman siya ng sobra. Ayan, stress na nga niya guys. Pero, ayan, siguro meron talaga mga succulents guys na mahirap palabasin yung caruncle nila. Kahit na yan guys, naiinitan sila ng full sun sa inyo guys. Kagaya ni Madiba Drops. Napakahirap po talaga nun i-maintain yung caruncle niya sa leaves. Hindi kagaya ng mga dugong natin na kapag pinainitan natin sila guys ng full sun, lumalabas talaga yung mga nila. Ito yung propagation ko ng ghost plant guys. So, yung ghost plant na nasira ng manok and pinagpuputol ko, ayan na siya. Ayan, sana ba tayo? Yung dugong kasi guys, kapag pinainitan nyo talaga yan siya. Ito yan, ganyan. Kapag pinainitan nyo siya, mababalik nyo yung caruncle nyo sa leaves. Pero kapag yung Madiba Drops, ang hirap. Siguro isa din to guys. Ayan kasi nawawala yung drops niya kahit na naiinitan siya. Sobrang stress na niya guys Tingnan nyo naman Ayan. So, ewan ko kung bakit parang nawawala yung niya. Drops sa leaves kahit na naiinitan sila guys. So ngayon lang dito guys umulan ulit. Yan, nakaraang araw pa ata yung last na ulan. Pero mahina lang talaga guys, hindi yung sobrang malakas na mababasa talaga yung lupa. So parang umulan lang, parang sapin-sapin lang sa lupa. After ng ilang oras na init, tuyong-tuyo na naman yung lupa kasi hindi naman na-absorb ng lupa yung parang sa top lang yung nabasa. Ayan. So, ayan sila guys. Ito na yung ko guys, Thanos. Yan. Swerte yung mga magkukolect ng Thanos ngayon kasi medyo mura na guys yung Thanos ngayon. Compare dati na sobrang pricey talaga. Nabili ko to guys before ng super pricey kasi siya, bagong labas ni Ma'am Chanel. Kay Ma'am Chanel ko yan nabili. And ito kasi, nabili natin to kay Ma'am Crisel. So, medyo lang. Bumaba ng konti yung price niya. Pero ngayon, guys, meron na kayong mabibili na Thanos na Moraita na lang. Ayan. Ito kailangan siguro ilagay ko rin sa ganun na area. Kasi, guys, tawag dyan. Yung mga ito, nung nilagay ko dyan siya sa area na ganyan, guys, may caruncle sila pero hindi sila masyadong natutuyuan ng leaves. So, siguro, ito. Yan. Pagpapalitin ko na lang siguro sila guys. Kasi, yung Thanos natin na ito is nasusobrahan siya ng init. So, mabagal siya lumaki guys kapag sobrang init yung nare-receive niya. So, ito na lang muna yung ilalagay natin dyan. Yan. So, ayan na sila. Ayan, naputputan ko na guys. Ito lumalaki na ulit guys. So, ito yung ko, Carnival.
Yan, malaki na yan dati. Kaso lang, sobrang tangkad na. So, kasabayan yan, guys, pinutol ko si macaron. Si macaron malaki na, oh. Hindi talaga maselan si macaron. So, yung mga gustong bumili ng mga, carunculate succulent, si macaron po talaga mabait sa lowland. Yan, mabilis siya lumaki. And ito, yan, kasabayan niya to na, guys, tinapkat ko. Pero, ito, ganyan pa lang, guys, oh. Yan, same naman sila, guys, malaki nung tinapkat ko. Sobrang tangkad na kasi nila, guys. Ganito na sila, oh. Kasabayan nila to, oh. Yan, si Thanos. Kasabayan nila yan. Kaya, si Thanos tuloy, hindi ko na siya kinat. Kasi natatakot din ako. Kasi, yung mga yan, guys, pricey din yung mga yan. Si macaron, nabili ko yan dati, pricey yan. Kasi ang tagal na yan sa atin. Sobra rin yan, guys. Magto 2 years na ata yan. Malapit na siya mag 2 years sa atin. Ayan. So, ayan na, guys, yung ating mga succulents na naputputan. Ayan, may mga natutuyuan ng, guys, oh, si Blue Cloud. Yan, nasisira tuloy yung farina niya. Pero kailangan niyang linisan. Okay lang yan masira. Ayan. So, tanggalin lang natin yung mga na-dry leaves. Yan, napumangit yung rosette niya, guys. Hindi ko alam bakit siya na ganyan. Pero hindi naman siya dyan nainitan kasi nainitan siya pero yung shaded na, guys, kasi hindi ko tinatanggal talaga yung net sa taas kasi sobrang init po talaga ngayon kapag uminit. Ito na yung guys, oh, na laglag na Munro, yung malaki natin na Munro. Ayan, oh, natuyuan na siya ng leaves. Hanggang ngayon, guys, hindi ko pa rin nahugasan yung pot niya. Pasensya na po. Ayan, kasi marami talaga tayong ginagawa. Tapos, ayan, oh, ito pa lang sa pagdilig, tapos pagputput, Diyos ko Lord. Napaka-hirap, nakakapagod. Pero, okay lang, guys. Masaya ako kasi, yan naman talaga yung hobbies natin, sa mga plantita, diba? Kahit na nakakapagod, kapag nakita naman natin na sobrang ganda na ng ating plants, namumulaklak sila, lumalaki sila. Diba, guys? Nakakatuwa. Parang tanggal lahat ng pagod mo. Ayan, ito nga, oh, si German Champagne ko, guys. Sobrang lumalaki na siya. Ang tataba ng leaves niya, guys. Grabe, oh. Yan. So, ayan na sila. Yung Black Prince natin, guys, lumalaki na rin. And, na siya? Tawag dyan. Compact na siya. Nung dumating kasi sa atin to, guys, medyo yung mga leaves niya. Ayan, so parang kakaiba siyang Black Prince. Kasi alam nyo, guys, 'di ba, yung Black Prince, medyo chubby yung leaves. Pero ito, guys, thin. Yan, manipis yung leaves niya. Yan, oh. Oh, manipis talaga yung mga leaves niya. Tapos nilipat ko na dito, guys, yung rumba. Yan, lumalaki na rin yung rumba natin. Ayan siya. So, meron akong rumba padating. So, yun yung darating natin na mga succulents na meron tayong mga 3 boxes siguro, guys, galing sa iba't ibang seller. And last buy na natin yun. Kasi, wala din tayong space and tipid na muna, guys. Ayan. So, that's all for today's video, guys. Yan. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa aking garden. Ayan. So, sa mga nagtatanong din po pala, yung gamit ko na soil mix ay fresh na rice hull. Ayan, kung mapapansin nyo po, yung fresh na rice hull natin. Yan, halos lahat sila, guys. Kaso yung iba natin, hindi nyo na masyadong makita kasi yung pumice na po yan ay ginagamit ko lang pang toppings. Hindi ko po sila hinahalo sa soil mix. Yan, depende lang siguro kapag medyo maselan yung succulents and tinatry ko talaga siyang buhayin dito sa atin sa lowland. So, minsan naghahalo ako ng pumice kapag mayroon. Pero, kadalasan wala eh. So, minsan may halo na talagang pumice yung natin, soil mix natin kasi yung mga dati pa natin na soil mix, so yung may mga toppings na yan, guys, kapag nire-repat ko sila, hindi ko na yan minsan tinatanggal, so nahahalo na sila. So yung ginagamit ko pong soil mix ay fresh na rice hull, yan po, hindi po yan nawawala, yung fresh na rice hull talaga, guys, yung sikreto ko sa aking mga succulents. So hahaluan ko lang yan, guys, kapag nagre-repat po ako yung mga soil mix po natin na galing sa mga dati nating nakatanim na succulents ay
tinatabi ko po yun. Tapos, haluan ko lang po yun ng maraming fresh na rice hull. And yun na. Yun na yung ilalagay ko sa mga pots. So, sa paglagay ko naman ng soil mix na yun sa ating pots, lalagyan ko muna yung pots natin ng fresh na rice hull sa ilalim bago ko ilalagay yung soil mix natin na hinalo na. Yung used soil na natin, guys. So, ganun lang naman, guys, yung ginagawa ko po sa aking mga succulents. Wala namang pong special sa ating soil mix. Yan, kasi malayo po talaga ako sa bilihan ng mga essentials ng ating mga succulents. Kaya naman, sobrang mahal kasi guys ng shipping. Kaya gumagawa talaga ako ng way kung paano ako makakagawa ng soil mix ko na sarili na hindi talaga ako magagastusan ng sobra. Kasi kapag bibili pa ako guys ng mga soil mix na ready to use na halo-halo na, sobrang mahal. Kahit na guys yung ako na mismo yung hahalo, yung vermicast, ganyan. Sa isang bagsakan guys na inipon mo yung ganun, isang bilihan, sobrang mahal po talaga. Mas mahal pa yung shipping fee kaysa sa babayaran mong item. Ganun po dito guys. Kaya kapag bumili ako ng pumice stone is minsan lang po talaga, hindi po palagi. Okay lang kahit walang topping. So kapag nakakaluwag-luwag talaga guys, yun yung pagbili ko ng mga ganyan. Nagbibili ako ng vermicast, tapos chicken manure, and pumice stone. So, mayroon akong nabibiling lava rock, white sand, ganyan. Minsan lang po yun. Minsan lang po ako makabili ng ganon. Pero kung wala talagang budget, so okay na guys, yung ganito lang. Hindi naman sila guys napapano. Okay lang sila na ganyan. Pero, hindi ko po sinasabi na yung ginagawa ko dito sa aking garden is sa inyo guys, mag-work sa inyo kasi magkakaiba po tayo ng microclimate. So, pwede nyo po yung itry. Itry nyo po sa inyo yung yung soil mix na gamit ko dito, baka mag-work po sa inyo. So, mas kayo guys, mas makakatipid din kayo. Kasi tipid din talaga ako sa soil mix natin kasi rice hull lang talaga. So, napapamahal lang ako sa mga toppings. And minsan, nakakabili ako ng chicken manure vermicast. Yung inahalo ko po yun sa ating soil mix kapag meron akong nabibili. Pero kapag wala din guys. Ganun lang naman po. So, pero guys, kung yung mga succulents nyo is pumapayat, mag-add kayo guys ng pampataba like yung vermicast yan. Isa din po yan. Yung CRH, yung carbonized rice hull, yan pwede nyo po yung ihalo. Ako dati nagsusunog ako pero ngayon talaga guys hindi na kasi sobrang init talaga guys. Ang init kapag nagsunog ka ng ganon. Sobrang init, promise. Ang init talaga. Kaya hindi na ako nagsusunog. Dati kasi nagsusunog ako noon tapos yun yung hinahalo ko. So ngayon hindi na. Yung mga ko na lang guys. Potting mix, lalagyan ko ng fresh na rice hull, yun na, okay na siya. Kapag mayroon naman tayong vermicast or chicken manure, mag-a-add lang ako sa kanila ng konti, okay na sila guys. Tapos, kapag mayroon kayo guys osmocot, yan, pwede nyo po silang lagyan. Lalagay lang kayo sa top ng osmocot or pwede nyo ring haluan yung soil mix nyo. So, ganun lang naman po. Ginagawa ko po yan kapag mayroon akong mga ganyan. Pero ngayon pong wala. Okay lang naman kahit na ganyan lang sila. Lumalaki naman sila guys. Basta alaga nyo lang sila guys sa dilig. Pero wag po yung sipagan masyado sa kakadilig guys. Kasi hindi naman talaga itong ating succulents mahilig sa water. So, titingnan nyo lang. Kasi sa pagwa-water po ng succulents, hindi po talaga natin masabi na kailangan every Sunday magdidilig ka. Hindi po ganon. May time talaga na gano'n na pwede natin pagsabay-sabayin sila ng dilig. Kaso lang guys, ang problema, 'di ba? Mayroon tayong mga pots na maliliit. Like this one, may maliliit tayo na pots. Yan. So sila guys, hindi pwedeng diligan natin sila ng 1 linggo bago tayo magdidilig. Hindi pwede kasi ang liliit po talaga ng pots nila, mabilis silang matuyuan lalo na kung yung area natin is sobrang init. Mabilis po silang matuyuan. So titingnan pa rin po natin yung ating mga soil mix kung kung tuyo na ba sila o hindi pa. Yung guys, yung barbecue stick, itutusok nyo lang po yun siya. Kapag tinusok nyo po yun sa soil mix na basa pa, may madadala doon na dumi. Yan, malalagyan sila ng dumi. Pero kapag tuyong-tuyo na siya guys, pag tinusok mo yun, wala siyang madadala. So, doon nyo guys makikita kung tuyo na ba yung soil mix nyo hanggang ilalim or hindi pa.
So, doon, pwede na kayo magbigay ng water kung wala siyang madalang dumi sa soil mix nyo. So, ganun lang po guys. Pero ako kasi tinatansya-tansya ko lang yan guys eh. Patingin-tingin lang. Ayan, makikita naman natin guys kung tuyo na sila kapag mabigat sila. Basa yan sila guys. Pero kapag magaan na magaan sila, tuyo yan sila. Ganun na lang yung ginagawa ko kasi hindi naman lahat guys na ito tutusok-tusokin ko, diba? Pero sa inyo guys, kung ano yung mas prepare nyo, is yun yung gawin nyo sa inyong mga succulents, diba? So, ito po yung tips na binibigay ko is yung yung mga ginagawa ko lang dito sa aking garden, guys. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood pala sa atin, sa mga beginners, sa mga newbies, yan, mga bagong viewers lang natin at subscribers. So, hi po sa inyo. Welcome po sa ating YouTube channel, Marjan's Garden. So, ang location ko po ay Bicol. So, kung mga beauties na to ng ating mga succulents ay Bicol na. Lang guys, sobrang haba na ng ating video. So, pinakita ko lang sa inyo pag nagdidilig ako and konting tips lang din sa pag-aalaga ng aking succulents. So, ayan, tingnan nyo sila guys. Ayan. So, sana hindi kayo maboring kasi sobrang haba na ng video natin na to. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!